Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, "Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito." At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kaniyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kaniyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkatapos ng isang sermon, ang natural na tanong ng mga tao ay, ano ang dapat naming gawin? Ang isang sermon ay nagbibigay ng kaliwanagan sa pangyayari. Pagkatapos ng paliwanag, dumadating ang hamon. Ngayong alam na naming ang pahayag o ang pangyayari, ano ang dapat naming gawin? Ganyan ang nangyari sa pahayag ni Pedro sa mga tao sa araw ng Pentecostes. Ang mga tao ay nagkatipon sa paligid ng bahay kung nasaan ang mga alagad ni Jesus. Pagdating ng malakas na hagunot ng hangin, noong bumaba ang Espiritu Santo sa kanila. Ang paliwanag ni Pedro na ito ay ang Espiritu Santo na pinadala ni Jesus na pinatay ng mga Hudyo na ay muling nabuhay. Si Jesus na ito na itinalaga ng Diyos na Panginoon at Kristo. Tinamaan ang loob ng mga tao sa pahayag ni Pedro at ng mga apostol kaya napatanong sila, ano ang dapat naming gawin? Ano nga ba? Ang sagot ni Pedro ay magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at magpabinyag at matatanggap din ninyo ang Espiritu Santo. Kaya kahit na ganoon ang inyong ginawa, na tinanggihan ninyo ang pinadala ng Diyos, may pag-asa pa. Ang pagsisisi ay nagdadala ng pag-asa. Ang pangako ng kaligtasan ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at ito'y matatanggap ng lahat na nagsisisi at naniniwala kay Jesus. Nung araw ding iyon, mga 3,000 mga tao ang nabinyagan. Sila ay naging miyembro na ng simbahan. Sa pagkilos ng Espiritu, patuloy na ang paglaganap at paglawak ng simbahan. Ang mensahe ni Jesus noong nagsisimula pa lang siya ay magsisi sa inyong mga kasalanan at ang mabuting balita, maniwala kayo dito. Iyan din ang patuloy na mensahe ng mga apostol pagdating ng Espiritu Santo. Pero ang mabuting balita ay nagkaroon na ng mukha. Iyan ay si Hesukristo.
Ang pagtanggap sa mabuting balita ay ang pagtanggap kay Jesus na siya ang Panginoon at ang Kristo. Ang pagsisisi ay nagkakaroon din ng isang tandang nakikita, isang visible sign, ang pagbibinyag. Nasa masama tayo na kalagayan, namamayani ang kasamaan. Huwag tayong magpatangay dito. Si Jesus ay pinadala ng Ama upang iahon tayo sa kasamaan. Dumadami ang karanasan ng baha sa ating panahon ngayon. Upang hindi madala ng malalakas at maduduming tubig ng baha, kailangan tayong may kakapitan. Sa baha ng kasamaan, ang makakapitan nating matatag ay si Jesus. Magagawa natin ito na kumapit kay Jesus kung bibitaw tayo sa anumang hinahawakan natin. Ang pagbitaw sa anumang hinahawakan ay ang pagsisisi, pagbibitaw sa kasamaan, at kumapit tayo na may pananalig kay Jesus. Tanggapin natin siya na ating tagapagligtas. Salamat, O Diyos, na ibinigay mo sa amin si Jesus, ang iyong anak, upang hindi kami mahulog sa kasamaan at makaahon kami sa kasamaan na pumapaligid sa amin. At ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.